Habang nag-uusap ang grupo sa gitna ng kanilang pormasyon, unti-unti namang lumalakas ang hampas ng alon sa dalampasigan, para bang nakikisabay ang dagat sa lumalaking tensyon sa paligid. Nakatayo pa rin sa harap nila ang tatlong wraith, matamang nakamasid, hindi umaatake pero hindi rin naman umaatras. Isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa kanila, na binabasag lang ng ugong ng alon. Biglang nagsalita si Ryan. May bahid ng ngiti sa kanyang mga labi na para bang may isang magandang ideya na pumasok sa isip niya. Kung ayaw nilang gumalaw ng agresibo, bakit hindi natin sila piliting mag-react? Napatingin si Lyra sa kanya. Kumunot ang noo sa pagtataka. Anong ibig mong sabihin? Anong plano mo? Simple lang, sagot ni Ryan. Humigpit ang hawak sa kanyang sibat. Hindi natin kailangan ng isang malakas at direktang atake. Ang kailangan lang natin ay sabay-sabay na pagkilos, kahit maliliit na galaw lang, para sirain ang rhythm nila. Kailangan nating guluhin ang kanilang pag-iisip. Napaisip ng malalim si Ravel at bigla na lang ding napangiti. Naintindihan niya agad ang ibig sabihin ni Ryan. Oo, gusto ko yan. Isang sabay-sabay na light pressure para mabasag ang timing nila. Parang sabay-sabay na pitik sa ibabaw ng tubig para lumikha ng alon. Exactly, sabi ni Ryan. At tumayo siya ng mas diretsyo, puno ng kumpiyansa. Sa signal ko, lahat tayo gagalaw ng sabay-sabay. Hindi para umatake ng todo, kundi para lang i-shift ang posisyon ng bawat isa. Ang layunin natin ay guluhin sila. Kung magkamali sila sa pag-react dahil sabay-sabay tayong kumilos, doon tayo magkakaroon ng opening. Nagkatinginan ng buong grupo, bakas sa kanilang mga mukha ang excitement na may halong kaba. Hindi ito isang full-on attack. Mas delikado pa nga dahil nangangailangan ito ng perpektong timing. Pero ito rin ang klase ng hamon na nagbibigay ng kakaibang saya sa isang laban. Ang sining ng diskarte. Ready, sabi ni Lyra. Seryoso ang boses pero may ngiti sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pag-asa sa planong ito. Itinukod ni Ryan ang dulo ng kanyang sibat sa buhangin at nagsimulang magbigay ng maikling bilang. Tatlo lang ang bilang. Hindi kailangang malakas ang galaw. Basta sabay-sabay tayo. Handa na ba? Isa, dalawa, tatlo. Sa huling bilang, sabay-sabay silang kumilos na parang iisang katawan. Si Lyra, isang mabilis na hakbang pasulong at isang pahampas ng espada, hindi gaanong malakas, pero tiyak at kontrolado. Si Ryan, pinaikot ang kanyang sibat na parang umiiwas, pero may kasamang bahagyang tulak ng hangin na nagpagulo sa paligid. Si Ravel naman, naglabas ng isang banayad na bugso ng hangin mula sa kanyang kanang kamay, sapat lang para makagambala. Sa likuran, sina Solen at Mira ay hindi rin nagpahuli. Nagbigay sila ng banayad na liwanag at hangin, hindi para umatake, kundi para suportahan ang ritmo at timing ng kanilang mga kasama sa harapan. Ang kanilang galaw ay parang isang choreographed na sayaw, magaan, mabilis, at perpektong sabay. At doon na nga nagkamali ang tatlong wraith. Halos sabay-sabay ding gumalaw ang mga nilalang na gawa sa anino para salubungin ang kanilang mga galaw. Pero dahil sa biglaan at sabay-sabay na shifting ng grupo, nag-overlap ang pag-atake ng dalawang wraith. Nagdikit ang anyo nila sa isang iglap, at dahil sa pagbabanggaan ng kanilang enerhiya, nagbuga sila ng maliliit na spark ng shadow energy. Nawala sila sa kanilang pormasyon. Nice! Malakas na sigaw ni Ravel. Hindi maitago ang tuwa sa kanyang boses. Nakita nyo yon? Nagkabanggaan sila sa timing. May opening! Excited na sabi ni Mira mula sa likod. Lyra, go! Ngayon na! Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lyra. Sa bilis ng kidlat, humakbang siya pasulong at inabot ang gitnang wraith na nawala ng balanse. Gamit ang isang malinis ngunit kontroladong hiwa ng kanyang espada, sinaksak niya ito. Hindi iyon isang malakas na atake, ngunit dahil off-balance ang kalaban, tumagos ng buo ang liwanag ng kanyang espada sa madilim na anyo nito. Naghiwa-hiwalay ang mga bahagi ng katawan ng wraith, parang usok na marahas na tinangay ng hangin, bago ito muling bumuo.
Ngunit ngayon, mas manipis na ang anyo nito at halatang mas humina. Ramdam na ramdam ng lahat ang pag-angat ng kanilang morale. Ang kanilang plano ay gumana ng perpekto. Gumana, sabi ni Solen, masayang napahawak sa kanyang dibdib habang nakangiti. Ang linis ng execution natin. Humagalpak ng tawa si Ryan habang humihinga ng malalim. See? Sabi ko sa inyo hindi kailangang laging pasabog at malakas. Minsan, timing lang talaga ang kailangan. Ulitin natin, sabi ni Lira. Ngayon ay puno na ng kumpiyansa ang kanyang boses. Ang pag-aalinlangan kanina ay napalitan na ng determinasyon. Kung kaya nating ulitin ang pattern na to, baka mas mapahina pa natin sila ng tuluyan. Napangiti si Ryan at tumingin kay Lira. Sige, ikaw na ang magbigay ng signal ngayon, Lira. Ikaw ang aming spear tip. Hindi pa ito isang malaking panalo. Malayo pa sila sa tagumpay. Ngunit sapat na ito upang maramdaman nilang may kontrol na sila sa daloy ng laban. Ang takot na nararamdaman nila kanina ay napalitan ng excitement. Para silang mga manlalaro na nakahanap ng bagong taktika sa kalagitnaan ng isang mahalagang laro. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang engkwentro sa mga Wraith, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lira habang mahigpit na hawak ang kanyang espada. Tumingin siya sa kanyang mga kasama. Handa na ulit, gawin nating mas maayos pa ngayon. Sabay-sabay na tumango ang lahat, ang kanilang mga puso ay nag-aalab sa iisang layunin. At muli, isang malakas na alon ang humampas sa dalampasigan. Ngunit ngayon, hindi na ito tunog ng isang babala. Ang tunog nito ay parang isang mensahe ng pagsang-ayon na nagsasabing, "Tama ang ginagawa ninyo. Ituloy ninyo. Ang laban ay nagsisimula pa lang."